thanks sa introduction sa akin mentor, Krisha Venancio. Maraming salamat. And of course, thanks for the knowledge, sa wisdom, sa iyong training. Very inspiring story mo also. Thank you. And of course, nice meeting you, Mentor Krisha. Amazing morning, everyone. Kamusta po ang mga kababayan natin, ang mga kababayan mentors? I hopefully na meron geo alert pa kayo. Pwede po ba bang maging alert and just give me 25 to 35 minutes? Hindi po, hanggang 30 minutes lang. Para makinig sa akin. Maraming salamat po sa nag-oo. Sa hindi naman po nag-oo, maraming salamat din po kasi wala po kayong choice. Maririnig niyo pa rin po ako. But anyway, how's the video? At medyo nakakaiba ang video ko. But anyway, ay shout out ko lang po ang gumawa ng aming video, si Mentor Johnny Magno and aking photographer po na si Miss Lita Namata. So let me share po ang aking slide so I can introduce myself. And actually before I introduce myself, I also thanks God na we are blessed sa ating mga founders. Si Press AM, BP Aika, at of course, ang ating GM Ana. And we will never forget po at hindi natin pwedeng hindi isali si Miss Maritoni Fernandez, ang sole supplier ng barley natin na ginagamit at sinishare sa ibang tao at dito lang po sa IM Worldwide. Siya nagbibigay sa atin ng barley at wala ng ibang. And of course, dahil nga po sa napakabuti ng ating mga founders, nagkaroon po tayo ng IM Mobile Company. A God-fearing company, kaya po naman the most sustainable and reliable company. And thanks a lot po sa mga founders sa inyong pagmamahal sa aming mga distributor. And to God be all the glory. And again, nagpapasalamat din po ako sa kapatid ko at sa aking hipag na nag-introduce ng barley sa akin. Without them, hindi ko po na-receive ang aking dasal sa aking anak, which I will tell you later po. And I will never forget the late mentor Jennifer Capulso, she was always with me and she's always there. Especially to kung kailangan na kailangan ko siya about that, na siya po mismo talaga ang tumulong and isa na rin po ang aming dream team or founder ng Dream Tour Worldwide, our mother team na sila Mentor Sammy Palomo and Rachel Palomo. Salute po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi pa po ako tapos. Introduction lang po yan. So let me share my slide and I will introduce, promise po, okay, myself already. Palakyan po lang natin ang screen, ang slide. Ay. Alam po. Lumundag po. Natakot ka katulad ko. Nanginginig. Parang katulad ng nagsasalita. Isip po lumulundag. Okay. Sorry po. Medyo nanginginig po kasi. Medyo nininervyos. Anyway, ako po si Abilina Angel Kilasio. Ako po ay nag-graduate sa SLU Baguio City as a Bachelor of Science in Nursing. Yes, I am a nurse by profession po. And Baguio City, sa Baguio po ako nag-graduate. Yes, ako po ay isang Igorota, isang Ilocana. So, sino po mga Ilocana at Igorota dito? Kaway-kaway po. Kamusta po sa inyong lahat?
And sa mga, ang aking pong nanay ay taga La Union. And isa rin po akong public health nurse. Nung ako'y nag-graduate, naging public health nurse po ako sa amin, and na former OFW rin po sa Saudi Arabia. I didn't stay there long, about a year or 2 years. Because meron po akong tawag na sa New Jersey or sa US. So, nagpunta po ako sa New Jersey dahil po sa anak ko sa US. Dahil, ang aming mindset noon na binibigyan ng magulang namin na ang maibibigay ko lang sa iyo ang iyong edukasyon. Because you can carry your education saan ka mapunta, which is really true po. Pero alam po ngayon, iba na po ang mindset ng mga tao, di ba? And of course, gusto ko lang po maganda ang future ng aking anak. Kaya po ako nag-abroad. And doon po, naging isa akong subacute nurse sa New Jersey. Then 2002, I moved po sa Virginia, which I am here right now. Naging supervisory po ako doon. And I changed my specialty po, naging hemodialysis. RN po ako, and I've been working there since 2002 up to now. Medyo gumanda rin po ang position natin. And of course, 2021, to be exact, March po, 2021, naging part-time entrepreneur po ako. Naging sa Fire Elect Executive rin, actually, kaming dalawang anak ko, nasa 800,000 circle na rin. Multiple just for you, and Unified Achiever, and lately po, Achiever. And yes, ako po ang founder ng Team Agape USA Worldwide. Basahin ko lang po yung verse na nilagay ko dito. 2 Timothy 1 verse 9, God who said, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace. That is true po. Sabi nga nila, we are here in I Am Worldwide because we are chosen by God. Sino po ang nakaka-relate dyan? Sino po ang sasabing tama? Hindi po tayo coincident dito sa I Am Worldwide. We are chosen and we are blessed to share the good news to others. Ano po yung mga good news? Ang good news po, ang ating pinakamagandang product which give us a good health, diba? And of course, financial freedom and time freedom po sa ating mga pamilya. Right? Am I right? Yes, you're right. So, ika nga before I Am Worldwide, andito po ako sa comfort zone po. Inihintay ko na lang po ang aking, retirement. And of course, nasa managerial position, maganda naman ang salary kung masasabi mo. And bonuses are okay. Nagawa ko na rin po ang aking mga plano na nagkaroon po naman ako ng mga sasakyan, nagkaroon po naman ako ng bahay, at iba-iba pa po. Diba? It's like, what are you gonna do? I'm done, right? Ano pang ginagawa ko? Just waiting for my retirement and I'm done. But hindi po. May nangyari po. I Am Worldwide. I am chosen. My son is chosen. Not a coincidence. And there's always why. May dahilan po kung bakit tayo andito sa I Am Worldwide. It's not because we just want to join. No po. There's a reason. Dahil alam ni Lord ang ating pinipray, right? So, yan po ang nangyari. Kala ko po, tapos na ako. But in God's plan, I am not done. Ano ka mo po? Because of the deepest why. Siya po ang may deepest why. My son's journey, I am not done. Nakikisingit lang po sa journey, pero it's really my son's journey. Actually po, sa istorya ko mamaya, makikita niyo po kung paano namin talaga not really fully heart na join ang I Am Worldwide. Because initially, we're still
all of us lang po na sumali, we are always negative for the first time, pessimistic, at iba pa po, di ba? But anyway, siya po ang reason kung bakit nandito ako. Bakit po? I'll tell you the story. Medyo matagal-tagal, kaya medyo kumuha muna kayo ng kape nyo, ha? And listen to me. Okay po? And yan po ang aking, my deepest wife, my only son, the love, my love of my life. Di ba po? Very normal sa kanyang growing up. Very friendly. And of course, actually, siya po ay napaka-active. Joined like karate class, wrestling class rin po. And of course, nung nag-grow siya, lalo siyang nakaka-interesado sa mga computer and sa mga games. And kung minsan po, nakaka-build trip po rin siya ng computer lang. Yung simpleng-simple. Photography rin po and writing poems. Gustong-gusto niya. Very emotional po ang aking anak. Very lovely, very friendly, as I said earlier, very caring po. And he always respect people. Always address people like ma'am, sir, at lahat po ng mga nakakakilala kay Dave, ang comment nila po ay a very nice person. Napakabait po. Siguro kung mamimit nyo, hindi pa ako nagsisinungaling. Yan po, ang aking anak. Nagka-girlfriend naman po rin siya, di ba? So, and we thought everything is running smooth. My plan is getting there, is already there actually. But the thing is, we don't expect. We are really heartbroken, desperate po. 2003, we see noted changes for day. Hindi makaka-focus, hindi makaka-concentrate, nagkaka-anxiety po, and suddenly an unusual or bizarre po. And 2000 po nga po, na-diagnose siya ng chemical imbalance, which is also schizophrenia po. Hindi po madali, dahil po lahat ng plano ko kay Dave, parang nawala po ng parang bulat. Kung may plan po, hindi. Masakit po talaga. Because ang plano ko pala, hindi plano ni Lord. Hindi po easy na ma-accept ko yon o ma-accept ng aking husband. Because, as I said, he's the only child. My one and only son po. Masakit po. And noon po, I pray kay God, God, please naman po, please, bigay mo na lang po sa akin ang sakit. Dahil po, batang-batang anak ko, you know, at he's still trying to get the string for himself. Pero, bakit po? Alam ko naririnig ni Lord. Bakit hindi po niya pinapagaling anak ko? So, hindi ko po alam. Pero alam ko na rin po kung ano nangyayari ngayon. May connection po sa nangyayari sa pagka-IM worldwide namin dito sa kanyang nangyayari sa buhay namin. Of course, a lot of things happen. Maraming trials, maraming tribulations, suffering po. Dahil denial stage pa rin po kami lahat. At of course, lalo na po ang anak ko. Hirap na hirap po rin kami. Dahil wala po kami mga kamag-anak dito. Though we maybe we have, but he's US. Hindi mo po lang palagi masasabi, can you watch the, hindi po naman pwedeng gano'n, di ba? So, ang nangyari din po, on and off sa hospital si Dave, mahirap po. Dahil panggabi rin po ang asawa ko, sa umaga siya nagbabantay, sa panggabi lang po, ako lang po nagbabantay. Pero the following day po kami magtatrabaho. Sometimes hindi na rin po ako nakakatulog sa takot o kaya sa worry kay Dave dahil umaayos lang po si Dave without me knowing it. Kumaidlip lang ako ng kaunti. Nakikita ko wala na siya at nagkakatot na lang po ang pulis. Dahil po kuminsan ay nagwawala na siya, kuminsan
yung nasa isang tabi lang siya na nakikita ng pulis. Ang mga pulis po dito, very larang talagang friendly po rin sila. Mababait po pulis. Kilala na po kami ng pulis. Pero actually, one time po, sa hirap na po ng ilang years na rin po na nangyayari sa amin, on and off si Dave sa hospital. One time na after na-visit namin si Dave, isa down sa sasakyan, sabi ng asawa ko, hanggang ganito na yung pagkain. Wala na bang pagbabago? Hanggang kailan ito? Sa totoo lang po, gusto ko lang ipakita sa asawa ko na hindi ako sumusuko. Sa totoo lang po, nang-ihing na rin ako. Pero sabi ko sa asawa ko, when there's a beginning, there's always an end. May katapusan nito. Just trust God. Sabi ko, just trust God. At matatapos rin tong paghihirap ito. So, hindi po lang ako talaga umistap sa pray na sana po gawin ni Lord na mag-take positive ng meds niya regularly para at least po ma-stabilize siya. At kung ano pa ang dream niya, pwede pa siyang, kasi isang subject na lang po sana, tapos sa silibang, sa tiguan lang. So, ito po ang mga verses na aking pinaghahawakan na hanggang ngayon po. Kasi ang trial sa mga natin everyday po, depende po ang faith natin kay Lord. That's why po we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7, and of course Matthew 6, verse 33. 6 verse the kingdom of God in His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan po ang aking pinaghahawakan. And thanks God, I met these people, si Senyor Balbago, isa kong priest, at this community fellowship sa Health Prayer Group community. Na sila po ang alam po kung sino po ang nag-introduce, isa pong katrabaho. Talagang pinag-connect to Lord. Sila po ang nag-guide sa akin, sa amin ng ina, nag-prayer, every time na po na may kailangan ako, kung aming pinugat ng nakalip po namin, andyan po sila. Hindi po sila naman. Every time natatawagan si Father, at dyan po kahit anong oras. So, yan po. So, never give up po. Kahit sa ngayon, never give up. Hindi ko nga po give up yung aming kanon. Ito po yung aming right? Dahil ito po ay para sa anak ko. Sa totoo lang po. And of course, walang imposible kay Lord dahil binigyan tayo ng mga taong magtutulong sa atin. Galing kay Lord po yun. And on 2014, yun po, nag-start po, nag-take si David ng kanyang medicine. Yung mo, 2004, naalala si Dave, 2014, nag-take ng medicine, 10 months, 10 years po, naghintay kami sa aming mga prayer, sa aming mga faith. And of course, sa mga synthetic drugs lang po ako nagka-problema. Dahil I think it's not more than a month, nagkaroon na po ng mga sintomas si Dave sa mga side effect na medication. May tremors dyan, meron pa rin mga constipation. Kahit po may medicine yan, hindi po siya makatulog. Lord, pinagdadasal namin, lalo na po actually, sa afternoon po na kahit, kasi po yung kanyang medicine, it make him weak and fatigue po, sa totoo. Kahit walang ginagawa, pero pagod na pagod pa rin siya. Weight gain po dahil it give them appetite. Kaya po, ako po yung natatakot. Dahil po, ano po ang leading po na ng kung ano po ang kinakain niya, nag-gain weight, kidney issue, sugar issue, diabetes po, di ba? Hypertension po ang mga kinakain. So, thanks God po. So, we started the prayer po. Actually, ito po ang prayer ko, sa totoo lang po. Sabi ko, Lord, pakialis lang po ang toxin ng aking anak sa system.
Every time po na mag-take siya ng medicine at uminom ng tubig, i-wash away niyo po, wash out na po lahat-lahat po na toxin para hindi po mag-build up sa kanyang system. Yan po ang akin. And I never think po yung mga immunity dahil hindi ko po nainisip yan. Yung toxin lang po iniisip ko dahil yun po talaga ang nagbibigay ng sakit kay Dave. Sabi nga walang imposible, kaya ito po may posibility. So 2020, hindi ko man po pinagdadasal, pero tinawagan po ako ng aking kapatid sa Canada. Yung nag-introduce po ng barley. Before that po, na nag-taping po siya ng barley, sabi niya, atin, pupunta ako ng hospital dahil dapat ng doktor ko ngayon dahil hindi ko makontrol ang kanyang blood pressure. And yun na po, na-hospital nga, na-stroke na po. Doon na po. And noong nga nasa hospital, sabi niya, ate, hindi ko ma-move masyado ako. I cannot really move. I have to drag it. And of course, headache po. Pati po nung nag-discharge na siya, gano'n rin po ang problema niya. Then, hindi lang po yun, yung kanyang presyon or blood pressure still unstable. So, syempre, as a medical field po, sasabihin ko, mag-appointment ka sa doktor mo at mag-ask ka ng advice, baka kailangan ng ibang medicine at kailangan yun ng ma-evaluate ang medicine mo. Di ba? So, yun po ang aming last na tawag. And of course, after ng December po, tinawagan ko sila ng January 1st. Dahil nga New Year, I want to greet them a Happy New Year and at the same time, kakamustahin ko po kapatid ko kung okay na siya. So, yun po, natumawag ako, nag-Happy New Year and they said, kamusta ka na? Sabi ko, iba na po ang dating. Alert na alert ang aking kapatid. Hindi lang alert ha, nakikipagbiro na rin. At ang sabi niya, pwede na siyang tumakbo. Dahil pwede na po yung kanyang left leg. Hindi na po mahirap na i-move. At ang head niya medyo, hindi po medyo, naalis na rin po. Tapos, sabi niya rin po, pati yung presyon niya, nag-stable na rin po. At sabi ko, wow! Sabi ko, dinagdagan? Dinagdagan ang drugs mo? Sabi niya, hindi. Sabi niya nga, mas maganda. Binawasan pa nga. Ay talaga? Ganda naman. Anong ginawa mo? Sabi ko, ayun po, inintroduce na ang barley sa akin. Kasi, ano yan? Sabi ko. Sabi niya naman, eto Ate Abby, ang ganda. Food supplement. Sino bigay sa inyan? Si Mentor Jen po. Ang mentor uptime namin noon. Kasi nga, oh, really? Sabi ko, simula nung nagtitake kami ni Edna nito, Edna po pangalan ng kanyang asawa, maganda ng aming ang health namin. Talaga? That's nice. Sabi ko. Sabi niya, yun, paano pag-inom and everything. Kaya sabi niya, ate, sabi niya, gusto mo? Padalhan kita? Kayo lamang po. Kakausapin niyo yung nagre-recover. Ano po sasabihin niyo? Hindi. Kahit ayaw mo, hindi po. Siyempre sasabihin niyo po, oo. Naman po, baka mag-hospital pa, di ba? So sabi ko, sige. So nagpadala nga. Then, nung dumating, after a week, sabi ng asawa ko, ayan yung pinadala ni Saldi. Kapatid ko po. Ilagay mo lang sa tabi. Dahil wala po akong interesado sa food supplement. Sa totoo lang. Ang anak ko nga, dinala ko sa holistic psychiatrist na baka, dahil ayaw niya mag-take na synthetic drugs. At the time, noon po yun, pero napakamahal. At yung synthetic rin po naman, hindi po naman organic. Pati yung mga vitamins nila. Mahal na nga yung professional niya, mahal pa yung mga binibili niya. Kaya
yung pong barley na atin, hindi po talaga mahal siya. So, yan po. Nangyari po niyan, tumawag siya after a week na na-receive namin yung aming package, yung aming barley. Sabi, ate, no, nag-take ka na? Sabi niya, hindi pa? Ayaw ko naman magsinungaling po, no? Alaga lang ako sasabihin ko, oo, si anong lasa ate? Alagang sabihin ko, matamis? Hindi naman pala matamis. So, hindi pa, sabi ko. Sige na ate, mag-take na kayo. Mahirap po yung hindi maintindihan yung mga galing sa sakit, hindi ba? So, sige. Uh, Itinabi niya, lukewarm water or cold water, i-mix mo atin ng honey, sabi niya, or milk, para hindi ganun lasa. So, yun ang ginawa namin. Ako po, nainom nga namin isang yun, 50 cc or ml of water. Wala pong problema sa asawa ko. Asawa ko naman cover yan. Kami lang po maarte. Kasi yung taste po ng barley. Siguro hindi pa masyadong sanay, kaya hindi po masyadong kursunada yung taste. So, and hopefully, kaiinom, okay na siguro. So, sabi ko nga sa kapatid ko, okay, pero nagmamadali po rin kami niyan dahil po that day po ay presentation, ay BP po ng Mentor Sam at si Mentor Jenny P sa akin. So, hindi ko nga alam na business din po yung IBP, ano? So, yung po, nag-introduce nila. Don't get me wrong, pro po sila, no? Professional po sa pag-present and maganda po ang presentation nila. Pero, ang last after ng presentation, of course, andyan po si Mentor Sam, at nagsabi, ate, ano ang napakaganda nakita mo sa presentation? Siyempre, hindi naman natin maririting lahat, hindi ba? So sabi ko, yung pinaka na-retain sa akin, of course, yung J dahil sa ating karirinig lang ay mahal. Dahil wala tayong alam, hindi ba? At saka yung vouchers, maganda. So sabi ko yung vouchers, so yung vouchers. Hindi, yung J. Okay. Nakatawa na si Mentor Sam niya that time, ano? Nakukuha ko. So, ihirit pa sana siya ng isang question. Sabi niya, mentor hindi pa mentor ang tawag ko doon. Hindi ako kukuha ngayon. Kai-start lang namin mag-barley. Kung may mangyari, bakit hindi? Di ba? So, doon po, na-stop ang question and answer at presentation. Though I know, hindi sila frustrated dahil meron akong binigay na kung may mangyari, bakit hindi? Di ba? So, yun. After that, second day, sabi ko, pinipilit kong anak ko, take ka na. Ayun nga. So, tinawagan ko ang aking hipag, si Edna, mentor ko, sabi ko, paki-talk naman kay Dave dahil ayaw eh. Then, yung nga, ang binigay niyang testimony, yung kanyang anak na may dysmenorrhea. Dahil dyan, sa barley, naalis ang sakit ng regular menstruation niya. Imagine, wala nang dysmenorrhea in other words. So, after that po, dahil very close po silang dalawa noon, sila ay kasimbat ay doon sa Pilipinas, sumbata sila. Sila po ang magkalaro. And kaya from that time on, after the conversation of Edna and of course my son, nag-take na po ang sab ko regularly. At mas magaling parang uminom kaysa sa akin. Then, naghintay po kami ng after 1 week, after 2 weeks, magti 3 weeks na po, wala pong nakikita. So, mauubos na rin po yung aming supply na binigay ng kapatid ko.
So, tinawagan ko yung kapatid ko. Saglit po, ande pa kayo, no? Gising pa kayo, right? Thank you. Just a little bit more, okay? So, tinawagan ko. Sabi ko, ding. Ding po yung ibig sabihin yung batang kapatid. Wala na kami. Mauubos na. Pwedeng bumili kasi ayaw ko po talaga yung mentality po ng taong hindi alam ang business. Iisipin mo, pag bibili ka ng package, is your obligatory po o obligasyon mo na mag-join business woman ka rin o mag-join ka sa kanila pero hindi po talagang ganyan. So, yung ayaw ko. Kaya sabi ko, bibili ako, hindi ako mag-purchase ng package, ha? So, yung nga nangyari. Pero napakamahal, 500 po. Siguro ang kinukuha ko yung kung 500, tagwa 1,000, ilan po yun. But anyway, kayo na mag-calculate, ha? So, ang nangyari niyan, sabi ng kapatid ko, masyadong mahal, ate. Bakit na lang hindi ka bumili ng silver? Mas mura pag bumili ka, order 50%. Bakit nga kaya, no? Sige, nag-purchase po ako ng silver. Then, hindi pa dumadating. Naghihintay pa rin po ako nung nag-order ako, siyempre hindi naman dadating agad. So, naghihintay kami ng silver package. Pero sa promise ng kapatid ko, padadala niya ako more ng barley para continuous po ang aming pagtitig ng barley. Then, hindi pa po nagte-third week. Alam niyo po, afternoon yun, hinahanap ko si Dave. Nakatulog po ang anak ko. Maybe it's not a big deal for you guys, pero sa taong may chemical imbalance po, ang brain nila so active na hindi sila makatulog. So, nagpapasalamat po ako sa Lord sa dasal ko na na-answer already again. Kaya lang po, after that, sabi ko, hindi ko naisip ang body. Pero at least nagpasalamat ako sa ang ibig sabihin na ang Lord ang nag-answer ng aming prayer na nakatulog siya. And after that, na talagang dinadrag ko siya dahil ayaw magising. Sa konting, alam niyo po, noong pag nagtutulog noong week po nag-take ng barley yan, ang ginagawa po niya namin na talagang madahan-dahan kami para hindi magising. But anyway, with barley, ang dami pong natulungan sa amin. Ito po yung natulungan sa amin. From that time on, ang tawag po sa aming Amazing Pure Organic Barley is our Miracle Food Supplement. Hindi lang po ang pagtulog ang ginagawa sa amin. Dahil nahirapan po ako na natutulog. Pati po, constipation namin. Na doon talaga ang pinagpipray ko na alisin ang toxin. Sa constipation po, doon nagkakaroon ng toxin, yung mga immunity po natin hindi mababa. Ang blood pressure ko po, nag-stable ang aking cholesterol level. Stabilize po ang aking cholesterol level. Ang chronic allergy ng asawa ko, na pumunta po kami ng ilang specialty sa allergy na doktor, wala pong nakagaling. Yung mga cyst po ng anak ko at asawa ko, nag-disappear po sa totoo lang. Nag-erupt, tapos naalis po. Eczema ng anak ko. Acne. Hindi po yung acne, AKNY, acid reflux ko po, naalis. Chronic tonsillitis ko po. Hindi na po ako nagbabalat during winter. Hindi na po rin ako nagahat. Mga anxiety po namin, bonus rin po ang attitude namin. Na alam ni amin na mentor Sam na ang aking kapag kasuplada, ang aking pagiging, how you call that po, negative, pati mindset po. Yan po ang natutulong ng I Am More Boy sa amin. Kaya hindi lang po lang financial ang pinag-uusapan dito. Pati po lahat-lahat ang health, ang yung time sa pamilya. Ang dami po matutulungan. Pati po anak, ang asa-aso ko, lately lang po,
like in springtime po, nagkasakit ang anak, ang aking aso, nagkaroon siya ng pancreatitis at nagkaroon din po ng kidney issue dahil matanda na rin po. Pero pinapakinom ko po ng barley at actually po before that nagkasakit siya, ini-spray ko po ng barley pagkain niya long time ago. Which I always do. Pati anak ko po yun nagawa. So, sabi nga nila, kasi meron siyang fluid therapy every 2 times in a week po. At niwe-weigh siya bago siya bigyan ng fluid at wala po, hindi po na weight loss si Brownie. At ang sabi rin po ng isang mentor, dahil last 2 weeks ago, naghiram sila ng barley sa akin. At ang sabi, ang cute laman ng aso mo, mentor. Ay, may sakit, mentor yan. Eh, bakit napaka-active? Barley. Yun po ang sabi ko. Dahil sa barley. Yan po ang natutulungan. Of course, we never stop sharing. Hindi po kami nahihiya. Yun po, nakikita niyo yung barley dyan. Pinahawak po namin dyan sa mga Ligo Brothers na yan. So, of course, kahit pandemic po, pumupunta kami sa bahay. Ito po yung actually sila mentor po, yung mga mentor na may mga bisita sila, tinatawag nila ako. Of course, sumasama rin po kami sa mga event outside. And we never really stop sharing. May mga everyday po rin po ang mga guests. So, walang katapusan na pag-share. Dahil hindi lang po sa financial, hindi po. Sa totoo lang po, we have to share sa tao, lalo po nangangailangan. And hindi po naman nakakayang sabihin na during the anniversary po namin this year, is a team achievements po. Yan po ang na-achieve. At ito po hindi na po 750, kundi 800 plus na po. To God be all the glory po. And ito na po, ang latest achievement namin. Ayan po kami, yung kinuha namin sa sakyan. And a car achiever. Kung muna po kayo, mayroon na po kung sasabihin sa inyo, ha? Actually po, na-start ko lang po itong aking business. Nakalimutan ko pala na si Mentor Sam po talaga ang nagtyaga sa akin. Hindi ko alam ang FB, hindi ko alam po magganito, mag-Canva si Mentor Sam. In-start po ni Mentor Sam yan, ate, mag-invite ka na, mag-invite, mag-IBP ako, at mag-invite ka lang. 2 weeks po, sabi ni Mentor Sam, ate, mag-share ka. Ha? Sabi ko, sige, yes, Mentor, nag-senior ko po yung testimony na anak ko. Then, after that po, ate, ikaw lang mag-IBP, ha? Next time, thanks God po. Nag-freeze po ang aking laptop, hindi po ako naka-IBP. Pero talaga po, noon po, nanginginig na ako. Nag-hypoglycemia na po ako. At kahit busog ako, nagsisikmura po ako at that time. Then, after that, wala pong hindi nakalusot. Ate, ikaw naman na ang mag-IBP. Yes, Mentor. Sakit ng palad po ang aking guest. Isa pong nurse. Pero po, ang mistake sinamang asawa na puti. But anyway, whatever it takes nga, natapos rin po ang presentation. Then, move on. Alam ko pala, nag-business na rin pala po ako. Kala ko po, nag-i-invite lang po ako. Nag-start na rin po ako ng business. So, ngayon po, car achiever po. At may istorya po ang car achiever po. Kasi sabi ni Mentor Sam po, last year, Mentor, maglabas ka na. Pero talaga po naman talaga maglalabas dahil po gusto kong ipakita, ako po isang model sa aking founder, na ako po ang founder ng Agape. So, opo Mentor, pero hindi po ngayon dahil gusto ko po, hindi malamig. Gusto ko pong, nasa labas po ako nagsushooting, ano? So, yan po. Pero mga istorya po. Yun po, 2011,
Uh, I bought, kasi every 10 years po, pinapalitan ko po yung aking car dahil po, siyempre, after more than 10 years na po, nagkakasakit na rin po yung car, hindi ba? Kahit hindi maintain mo regularly, marami ng mga parts na kailangan baguhin. Kaya, bakit ako maggagastos sa mga part kung mahal din po ang parts na bibilihin, tapos yung labor po, napakamahal din dito, I always buy po ng bagong sasakyan. So, yung ikatlong car ko po, sabi ko, this will be my last car. Dahil magre-retire na rin po ako at hindi na ako bibili dahil ayaw ko na po magkaroon ng dalawang job o tatlong job. Ako po hindi na bata para magkaroon. And I'm done with that. Comfort zone na po ako. Comfort na po ako sa aking sweldo, sa aking mga bonuses, sa aking position. So, yung pa, wala nang pagbabago talaga yun lang po. Pero alam po, gusto kong nung bilhin, Lexus po. Ang gusto kong bilhin. Pero sabi ko, hindi kaya sa budget. So yun po ang binili namin. Nissan po ang binili naman na SUV. So, but anyway, noong kami andito na sa IM World, ang lakas po ng loob ko. Kahit alam ko magre-retire na ako. Bumili po kami ng Lexus. Dahil alam ko, kung gagawin natin po itong aming business by heart, na hindi lang po basta salita lang ng salita, pero isinishare, magbabayad po to sa totoo lang. Kaya mga mentors na nakikinig pa, at saka yung mga nag-i-store na dyan, huwag po natin, kung ano man mga trials sa buhay natin, ano ba ang suffering, huwag po tayo naalis. Kahit na ang ating mga kasama, ang ating mga leader, ay medyo pasaway, intindihin po natin sila. Kaya sa akin po, ito ay para sa anak ko at hindi pa po kami tapos. Sa totoo lang, hindi pa kami tapos. We are not done. We are just starting. To God be all the glory. Ito po ang gusto ni Dave na bilhin na sasakyan. Alam ko mahal yan. But with I am worldwide, with God's help, kayang-kaya. And this year po, and we just pray na pagka-million circle na rin si Dave, will be elected secretary na rin si Dave. And for another plans I have for you, this is for Jeremiah 20 verse 11, alam niyo po to, plans to prosper you, declares the Lord, plans of peace and not to evil, to give you hope in the future. Huwag po natin kakalimutan yan, ha? And don't always forget your wives, para hindi po tayo malis. And okay, andito pang anak ko. Hi! And kan po ay founder of Dim Agape, Dream Team 001. And of course, my name is Abilina Kilasio. And we are I Am Worldwide. Thank you and God bless po. Thanks a lot. Kayong po. And of course, thank you po sa inyong pagtsatsaga, makinig sa aking istorya at saka sa journey ng aking anak. God bless po. Amen. Thank you.